Nagsisimula ang pelikula sa isang mini truck driver na aksidenteng nakabangga ng isang usa sa gitna ng kalsada. Pero imbes na mamatay agad ang hayop, bigla itong tumayo na parang walang nangyari. Nag-iba ang kulay ng mga mata nito at kitang-kita na hindi na ito normal dahil sa pagkalat ng isang mapanganib na zombie virus na hawahan na pala ang usa at naging zombie na rin. Pagkatapos nito, ipinakita si Soku, isang sobrang seryosong fund manager na halos trabaho na lang ang inaatupag araw-araw dahil dito nasira ang relasyon nila ng asawa niya at nauwi sa hiwalayan. Sa parking lot makikita silang nagtatalo tungkol sa custody ng anak nilang si Suan at eksaktong kaarawan pa naman ng bata noong araw na iyon. May dala namang regalo si Soku para sa anak niya bilang sorpresa, pero nang buksan ito ni Suan, halatang nadismaya siya dahil pareho lang ito ng ibinigay ng ama niya noong nakaraan. Sobrang busy kasi ni Soku sa trabaho, kaya hindi niya man lang napansin na inuulit lang niya ang dating regalo. Doon niya naramdaman kung gaano siya napapalayo sa anak niya. Sinabi ni Suan na gusto niyang puntahan ang mommy niya sa Busan, at dahil kaarawan naman ng bata, pumayag si Soku na ihatid siya. Sa susunod na eksena, nasa isang train station na sila kung saan may tren na paalis papuntang Busan. Sumakay sina Soku at Suan kasama ang maraming pasahero. Kabilang dito ang isang baseball team. Nandito rin si Yonggok kasama ang girlfriend niyang cheerleader na si Jinhee. May dalawang matandang magkapatid din, pati isang palaboy na mukhang baliw at takot na takot habang paulit-ulit na sinasabing mamamatay daw silang lahat. May isa pang mag-asawa sa tren, si Sang Ihwa at ang buntis niyang asawa. Simpleng tao lang si Sang Ihwa, pero matapang at maaasahan. Habang paandar na ang tren, may isang babaeng sugatan na biglang sumakay sa huling sandali. May kagat siya sa paa at halatang may mali sa kanya. Maya-maya bumagsak siya sa sahig kaya nilapitan siya ng isang attendant at tumawag pa ito ng medical assistance. Pero ilang segundo lang ang lumipas, biglang inatake ng babae ang attendant at kinagat ito. Mabilis ding nahawahan ang ilang baseball players, isa-isa silang naging zombie at nagsimulang umatake sa lahat ng tao sa loob ng tren. Biglang nagkagulo ang buong tren, halos lahat ng baseball players naging zombie. Kahit sinong makagat nila ay agad ding nahahawa at nagiging halimaw. Nagtakbuhan ang mga tao para makaligtas habang si Soku naman desperadong hinahanap ang anak niya. Habang hinahanap niya si Suan, napunta siya sa isang compartment na puro zombie na ang laman. Nang makita siya ng mga ito, sabay-sabay silang humabol sa kanya. Buti na lang narinig niya ang sigaw ni Suan kaya mabilis niyang hinawakan ang anak at tumakbo silang dalawa habang dinudumog sila ng napakaraming zombie. Sa huli nakapasok sila sa isang ligtas na compartment at agad isinara ni Seoku ang pinto para hindi makapasok ang mga zombie. Samantala, si Sang Ihwa naman pilit na inililigtas ang buntis niyang asawa habang hinahabol din sila ng mga zombie. Nakarating sila sa harap ng compartment pero sarado na ang pinto dahil ikinandado ito ni Soku. Nakiusap si Sang Ihwa na papasukin sila. Sandaling nag-alangan si Soku kung bubuksan ba niya o hindi. Pero nang malapit ng maabutan ng mga zombie sina Sang Ihwa, agad din niyang binuksan ang pinto at pinapasok silang mag-asawa bago muling isinara ito. Pagkapasok nila, galit na napatingin si Sang Ihwa kay Soku dahil kung na-late pa ito ng ilang segundo, baka naging zombie na rin silang dalawa ng asawa niya. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon ng announcement na hindi titigil ang tren sa susunod na station. Pero may isang pasaherong nagngangalang Yongsuk na pinilit ang train captain na huminto sila dahil siguradong mamamatay silang lahat kung hindi. Gayunpaman, walang utos ang captain na huminto roon kaya dumiretso pa rin ang tren. Habang dumadaan sila sa station, nakita nila ang napakaraming tao na pilit pinapahinto ang tren para makasakay. Dahil ang buong platform ay inaatake na ng mga zombie at kahit sino ay kinakagat at nahahawa. Unti-unti nang kumakalat ang virus sa buong syudad. Pagkatapos noon, inanunsyo na titigil sila sa susunod na station dahil may militar na raw na naghihintay para iligtas ang mga survivor. Dahil may koneksyon si Soku bilang fund manager, tinawagan niya agad ang isa niyang senior para kumpirmahin kung ligtas bang bumaba roon. Sinabi ng senior na lahat ng bababa ay dadalhin sa quarantine ng military. Ayaw ni Soku na ma-quarantine kasama ang anak niya kaya nakiusap siya kung may ibang paraan pa. Sinabi ng senior na huwag silang dumaan sa main gate at sa east gate na lang lumabas dahil may susundo raw sa kanila roon. Pagdating ng tren sa station, nagtaka ang lahat dahil sobrang tahimik ng paligid. Walang sundalo, walang rescue team, at halos walang tao. Habang naglalakad ang mga pasahero papunta sa main gate, nagduda si Yongsuk at sinabing delikado ang lugar dahil wala man lang kahit isang military personnel na makikita. Sa kabilang banda, humiwalay sina Soku at Suan at nagtungo sa east side ng station, habang palihim naman silang sinusundan ng palaboy dahil narinig nito ang plano ni Seoku. Sinabi ni Suan sa ama niya na dapat isama nila ang ibang tao para sabay-sabay silang makaligtas. Pero malamig na sumagot si Soku na sarili lang muna nila ang dapat isipin sa mga oras na iyon.
Nasaktan si Suan sa sinabi ng ama niya, kaya sinabi nitong kaya sila iniwan ng mommy niya ay dahil puro sarili lang nito ang iniisip, habang ang ibang pasahero naman ay papunta pa rin sa main gate. Walang kaalam-alam na mas matinding panganib na pala ang naghihintay sa kanila. Habang papunta ang mga tao sa main gate ng station, bigla nilang nakita na lahat ng sundalong dapat sana ay magliligtas sa kanila ay naging zombie na rin dahil dito nagkagulo ang lahat. May mga taong agad na nakagat habang ang iba naman ay nagtakbuhan para makaligtas. Samantala, si Soku naman mabilis na nagtungo sa East Gate dahil akala niya may susundo sa kanila roon. Pero pagdating nila, wala palang tao at puro infected na military personnel lang ang naghihintay sa kanila. Agad na tumakbo si Soku pabalik sa anak niya at eksaktong may zombie nang papalapit kay Suan para kagatin siya. Buti na lang dumating si Sang Ihue sa tamang oras at nailigtas niya ang bata. Pagkatapos noon, nakalabas ang ilang survivor sa platform at isinara nila ang malaking glass gate para mapigilan ang mga zombie. Pero dahil salamin lang iyon, halatang hindi nito kayang pigilan ng matagal ang napakaraming halimaw. Lahat ng tao nagmamadaling bumalik sa tren, pero sa sobrang panik, maling pinto ang nabuksan nila kaya imbes na makaligtas, maraming zombie pa ang nakalabas mula sa loob ng tren. Dito nagkahiwa-hiwalay ang grupo, yung isang matandang magkapatid dinala ng attendant sa ibang compartment para iligtas, habang yung isa naman sumama sa buntis na asawa ni Sanghua at kay Suan papunta sa ibang bagon. Kasabay nilang nakapasok doon ang palaboy, pero ang problema, puno pala ng zombie ang compartment na iyon kaya napilitan silang magtago sa loob ng banyo para hindi makita. Sa kabilang banda, si Yongsuk pilit na minamadali ang train attendant at sinasabing umalis na sila agad bago pa sila mamatay. Pero tumanggi si Jinhee dahil nasa platform pa raw ang mga kaibigan nila at hindi niya kayang iwan ang mga ito. Pero dahil sobrang selfish ni Yongsuk, pinilit niyang paandarin ang tren kahit may mga taong naiiwan pa. Habang iyon ang nangyayari, sina Sang Ihua naman kasama ang iba pang survivors pilit na hinahawakan ang glass gate para hindi mabasag at makapasok ang mga zombie. Pero nang tuluyan na itong bumigay, napilitan silang tumakbo. Habang tumatakas sila, nakagat ng mga zombie ang dalawang kaibigan ni Yongguk. Agad silang tinulungan ni Sang Ihua habang sabay-sabay silang humahabol sa umaandar ng tren. Sa huling sandali, nakatalon sila sa isang bakanteng compartment habang hinahabol pa rin ng mga zombie. Pagkasakay nila, agad na tinawagan ni Yongguk si Jinhee at sinabi niyang patay na halos lahat ng teammates nila at ilan na lang silang natitirang buhay. Sinabi rin niyang pupunta sila sa compartment nila. Tumawag din si Sang Ihua sa asawa niya. Pero si Suan ang sumagot sa telepono. Sinabi ng bata na puno ng zombie ang compartment nila kaya nagtago sila sa banyo. Sinabi rin niyang nasa compartment 13 sila habang sina Sang Ihua naman ay nasa compartment 9. Ibig sabihin, kailangan nilang dumaan sa ilang bagon na puro zombie para makarating sa kanila. Dahil dito naghanda silang lumaban, sa unang compartment matagumpay nilang napabagsak ang mga zombie habang dahan-dahang umaabante. Pero sa sumunod na bagon, nakita nila na halos buong basketball team ay naging zombie na rin. Sobrang nasaktan si Yongguk nang makita niyang infected na ang mga kaibigan niya. Habang nakikipaglaban sila, biglang pumasok ang tren sa tunnel at nagdilim ang paligid. Doon nila napansin na hindi nakakakita ang mga zombie kapag madilim. Dahil dito, tahimik silang gumalaw at nakalusot sa compartment nang hindi nakikipaglaban. Pagdating sa susunod na bagon, gumawa ng plano si Seoku. Kinuha niya ang cellphone ni Suan at inihagis ito sa gitna ng mga zombie. Pagkatapos tinawagan niya ito gamit ang sarili niyang phone. Pag-ring ng cellphone, lahat ng zombie napunta sa direksyon ng tunog kaya nagkaroon sila ng pagkakataong makatakbo papunta sa kabilang compartment. Sa wakas nagkita muli sina Soku at Suan at sobrang saya nilang dalawa. Pero nang mapansin nilang malapit na ulit silang makita ng mga zombie, mabilis silang nagtago sa banyo. Habang nagtatago, napagplanuhan nila na may susunod na tunnel pagkalipas ng 3 minuto at kapag dumilim ulit, doon sila gagalaw para makatawid. Nagmensahe si Yongguk kay Jinhee at sinabi niyang paparating na sila, kaya pakiusap niya na buksan ang pinto ng compartment. Tuwang-tuwa si Jinhee at agad niyang sinabi sa ibang tao na darating na ang mga kaibigan nila at kailangan nilang pagbuksan. Pero tumutol si Yongsuk at sinabing baka infected na raw ang mga ito kaya hindi dapat buksan ang pinto. Dahil sa takot, karamihan sa mga tao kumampi kay Yongsuk at tumangging magbukas. Samantala, nang dumaan ulit ang tren sa tunnel at magdilim, mabilis na tumakbo ang grupo ni Soku para makatawid. Pero bago pa sila tuluyang makarating, natapos ang tunnel at bumalik ang ilaw. Agad silang napansin ng mga zombie at nagsimulang habulin. Sa kabilang compartment naman, desperadong sinusubukan ni Yongguk na pabuksan ang pinto, pero walang gustong tumulong dahil sa impluensya ni Yongsuk. Habang pinipigilan ni Soku at Sang Ihua ang pinto laban sa mga zombie, si Yongguk naman pilit itong binubuksan mula sa kabilang side. Samantala, magkasamang nakatayo ang buntis na asawa ni Sang Ihua, ang matandang babae, at si Suan habang naghihintay kung makakaligtas pa ba sila. Sa huli, nagawang mabuksan ni Yongguk ang pinto at mabilis na nakapasok ang grupo. Pero para mabigyan ng oras ang lahat na makapasok,
Isinakripisyo ni Sang Ehua ang sarili niya at mag-isang hinarang ang napakaraming zombie. Habang unti-unti siyang kinakain ng mga ito, sumigaw siya kay Suku na alagaan ang asawa niya. Walang magawa si Suku kundi ilayo ang buntis at si Suan habang naiwan si Sang Ehua para mamatay. Kasabay nito, namatay rin ang isa sa dalawang matandang magkapatid. Pagdating nila sa ligtas na compartment, galit na galit si Suku kay Yong-suk at sinisi niya ito dahil kung binuksan lang sana agad ang pinto, baka buhay pa sina Sang Ehua at ang matandang babae. Pero para kay Yong-suk, wala siyang pakialam basta sarili niya lang ang ligtas. Sa halip na maawa, lalo pang pinag-init ni Yong-suk ang isip ng mga tao. Sinabi niyang galing sa lugar na puno ng zombie sina Suku kaya posible raw na infected na rin silang lahat. Dahil dito natakot ang ibang pasahero at pinilit nilang ilipat sina Suku sa ibang compartment. Kahit si Jinhee sumama na rin sa grupo nila Suku, habang yung matandang babae naman sobrang wasak na emotionally matapos makita ang kapatid niyang naging zombie. Para sa kanya kasalanan ng mga taong nasa compartment kung bakit namatay ang kapatid niya. Dahil sa sobrang galit at lungkot, binuksan niya ang pinto papunta sa mga zombie. At pagkapasok ng mga ito, agad nilang inatake ang lahat ng tao sa loob. Nagsigawan ang mga pasahero habang isa-isa silang nahahawa hanggang sa maging zombie rin silang lahat. Maya-maya biglang huminto ang tren dahil may dalawang tren na nagbanggaan sa harapan. Hindi na sila makakausad kaya kailangan nilang humanap ng ibang tren para makaligtas. Samantala, si Yong-suk nagtago sa banyo kasama ang isang attendant pero dahil sarili lang niya ang iniisip, itinulak niya ang attendant papunta sa mga zombie para makatakas siya mag-isa. Habang sinusubukan ni Yong-gok at Jinhee na makatawid sa pagitan ng dalawang tren, biglang dumating si Yong-suk at walang awa niyang itinulak si Jinhee sa gitna ng mga zombie para mailigtas ang sarili niya. Dahil doon mabilis na nahawa si Jinhee at naging zombie, mahal na mahal siya ni Yong-gok kaya hindi niya ito iniwan kahit alam niyang delikado. Sa huli, kinagat din siya ni Jinhee at naging zombie rin si Yong-gok. Habang nangyayari iyon, may isang nagliliyab na tren na biglang sumalpok sa mga bagon, dahilan para maipit sina Suku at ang buntis na asawa ni Sang Ehua sa ilalim ng isang tren na puno ng zombie. Sa kabilang banda naman, nakakita ang train captain ng isa pang tren at bumaba siya para tulungan si Yong-suk. Pero tulad ng dati, sarili pa rin ang inuna ni Yong-suk at itinulak pa niya ang captain sa mga zombie para makatakas. Habang desperadong naghahanap ng paraan si Suku para makalabas, yung palaboy na lalaki naman ang kusang humarang sa mga zombie para mabigyan sila ng pagkakataong makatakas. Dahil sa sakripisyo niya, nakalabas sina Suku, ang buntis na babae, at si Suan, habang naiwan naman ang palaboy para ialay ang buhay niya. Pagkatapos noon, tumakbo sila papunta sa isang gumagalaw na tren habang hinahabol ng napakaraming zombie. Kahit halos mawalan na sila ng pag-asa, hindi pa rin sila sumuko at nagawa nilang makasakay. Pero pati ang mga zombie kumapit din sa likod ng tren, kaya bumagal ang takbo nito. Pilit na inaalis ni Suku ang mga zombie para mapabilis ulit ang tren. Nang makarating siya sa engine room, laking gulat niya nang makita niyang naroon si Yong-suk at infected na rin ito. Hindi pa man tuluyang nagiging zombie, bigla na nitong inatake si Suku. Nagpumiglas si Suku para makalaban pero nakagat pa rin siya ni Yong-suk sa kamay. Dahil alam niyang nahawa na rin siya, mabilis niyang ginapos ang sarili gamit ang kadena at itinulak palabas ng tren si Yong-suk. Nahulog si Yong-suk habang si Suku naman nakaligtas dahil nakakadena siya. Pero malinaw na kay Suku na wala na siyang pag-asa. Kaya agad niyang dinala si Suan at ang buntis na babae sa loob ng engine room at tinuruan sila ng mga basic na dapat gawin para mapatakbo ang tren. Kahit sobrang sakit para sa kanya, kailangan niyang gawin iyon para mailigtas ang anak niya. Pagkalabas niya ng room, tuluyan na siyang napaiyak habang iniisip ang lahat ng alaala nila ni Suan. Mula pagkabata nito hanggang sa mga sandaling hindi niya nabigyan ng oras ang anak niya. Habang unti-unti siyang nagiging zombie, pinili niyang tumalon mula sa tren habang nasa isip niya ang mukha ng anak niya. Sa kabilang banda, hagulgol ng hagulgol si Suan matapos mawala ang ama niya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang tren sa Busan Station. Bumaba sina Suan at ang buntis na babae at dumaan sa isang tunel. Sa dulo ng tunel may mga sundalong nakaabang at handang barilin ang anumang zombie na lalapit. Nang makita ng militar ang dalawa, hindi nila agad matukoy kung tao pa ba sila o infected na rin, kaya naghanda silang paputukan ang mga ito. Pero bago sila makalapit, nagsimulang kumanta si Suan ng kanta na dapat sana ay kakantahin niya noon para sa ama niya. Doon na-realize ng mga sundalo na normal pa silang tao at hindi infected. Agad silang nirescue ng militar at doon nagtatapos ang kwento ng pelikula. Thanks for watching, i-like mo na ito at mag-subscribe para sa marami pang recap.